Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu, kung saan ay siya po ay suportado na ng isa na namang Indian na crypto exchange. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay Shiba Inu joins list of cryptocurrencies supported by Indian exchange FleetPay. Ayan. Yung nagbigay po ng kanyang suporta dito kamakailan na Indian exchange dito kay Shiba Inu ay walang iba kundi si FleetPay. Yan, isa na naman po itong matinding achievement para kay Shiba Inu kasi magkakaroon na naman po siya ng exposure sa mas maraming mga users at saka investors. Ayan, dito po sa bansang India. Sabi po rito ay cryptocurrency exchange FleetPay has announced the addition of Shiba Inu to its trading platform. Established in 2017 by a team of tech enthusiasts from various Indian engineering colleges, FleetPay has quickly risen to prominence in the cryptocurrency exchange market. Yan po si FleetPay. Siya po ay ginawa ng isang team ng mga tech enthusiasts mula po sa iba't ibang Indian engineering colleges. Kaya ayan, pagkatapos niyan ay napakabilis daw po itong lumago. Ayan, at naging isang magandang trading platform sa cryptocurrency exchange market. India's rising star. FleetPay's journey began with a vision of making cryptocurrency accessible to the common people of India. Over the past 5 years, the exchange has executed transactions worth $42,786,811 daily and has expanded its operation to over 133 countries. Kaya yan, ganyan po katindi ang paglago ni FleetPay. Ayan, itong nakalipas po na 5 taon ay umabot na po yung kanyang transaction na na-execute sa $42.7 million. Ayan, daily. Ayan, daily po pala yan. Umaabot na sa daily. Maliban po dyan ay nagkaroon pa sila ng expansion sa kanilang operations, kung saan ay nag-ooperate na po sila ng higit 133 na iba't ibang mga bansa. With a team of 30 employees, FleetPay has achieved a 4.4 star rating and over 1 million downloads. Kaya ayan, meron po silang 30 mga empleyado na nagtatrabaho dito kay FleetPay. At ayan, maliban po dyan ay nakakuha po sila ng mataas na 4.4 na star rating. Ayan, at saka mahigit 1 million na downloads. The platform is committed to educating its users about the benefits of cryptocurrency and aims to become a robust, scalable, and user-friendly exchange. Kaya ayan, yung platform po kasi na ito na si FleetPay ay hindi lamang po ito basta isang trading platform. Nagbibigay na rin po sila ng ng education para sa kanilang users, para sila ay magkaroon ng benefits dito sa pagti-trade or pag-i-invest ng cryptocurrency. Maliban po dyan ay ang layunin po ng FleetPay ay maging isang robust, scalable at saka user-friendly na exchange. The commitment is evident in the recent inclusion of SHIB on their platform, following the successful launch of Bone, another token from the SHIB ecosystem last year. India's new crypto crackdown. Yan, ito po yung nagaganap na nangyayari ngayon dito sa bansang India na hindi po maganda para sa mga crypto. While FleetPay is making strides in expanding its offerings, the broader Indian cryptocurrency market faces a challenging regulatory environment. Kaya yan po yung
nararanasan ng crypto market dito sa bansang India. Ayan, naghahabol na rin po yung kanilang mga financial regulators para i-regulate ang mga cryptocurrencies dito sa India. The Indian Financial Intelligence Unit or FIU recently issued compliance show cause notices to several prominent offshore cryptocurrency platforms, including Binance, Kraken, KuCoin, and Huobi for operating illegally in the country. Kaya yan po, nag-issue po sila ng mga notice dito sa mga offshore na mga crypto trading platforms. At ayan, kasama po dyan si Binance. Nandito na rin po si Kraken, si KuCoin, at saka si Huobi. Yan, wala po silang mga license to operate, kaya illegal po yung kanilang operasyon sa bansang India. Parang katulad din po dito sa atin sa Pilipinas. Yung ating yung Philippine SEC ay hinahabol din po yung mga, hindi lamang po si Binance, pero yung talagang parang sample po lamang po nila itong si Binance. Ayan, na kung pag hindi po sila makakapag-comply at hindi po sila kaagad makakakuha ng kanilang lisensya, ay ayan, ibablock po yung kanilang IP address at hindi na po magagamit ng mga Filipino users. Ayan. This crackdown is part of a wider effort by the Indian government to bring cryptocurrency exchanges under the anti-money laundering. As a result, the URLs of 9 cryptocurrency exchanges have been blocked, affecting a substantial portion of Indian users who engage with these platforms. Yan, na-block na pa pala sa bansang India yung mga siyam na mga crypto exchanges. Yan, mas matindi po sa kanila, mas stricto po sila dito sa bandang India. Yan, bansang India. At least maski pa paano dito po sa Pilipinas ay binigyan po ng binigyan po yung mga exchanges na wala pang lisensya ng at least medyo mahaba-habang timeline bago yung pagbablock yan sa kanilang operasyon. For Indian cryptocurrency traders, the current situation underscores the importance of using FIU compliant platforms like FleetPay. Kaya yan, kaya yung mga traders po sa bansang India or mga investors ng mga cryptocurrencies ay yan, kailangan po nilang gumamit ng FIU compliant na mga platforms at isa na po dyan itong si FleetPay. Kaya yan, kaya kung ganyan rin sa atin, mababan si Binance at lahat ng mga offshore na mga exchanges na walang lisensya, syempre mapipilitan po tayong gumamit talaga ng ating mga local exchanges. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.